Ang akademikong pagsulat. Mahalagang matutuhan ang akademikong pagsulat sapagkat kung marunong sumulat ng maayos at may kabuluhan ng isang tao, may tuturing na nakaaangat siya sa iba, dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa kasalukuyan sa larangan ng edukasyon at pagtatrabaho. Sa pag-aaral, mahalagang masagot ng maayos ng mga mag-aaral ang mga pagsusulit na nangangailangan ng masusing pagpapaliwanag, makabuo ng organisadong ulat, makapagtala ng mga resulta ng pagsusuri at eksperimentasyon, at higit sa lahat ay makalikha ng mga papel na pananaliksik. Sa mundo naman ng empleyo, ang isang tao ay kailangang marunong sumulat ng liham ng aplikasyon, may kakayahang gumawa ng project proposal, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa mga pakiusap at tanong ng mga kliyente, makapagpasa ng makabuluhang ulat na pinapagawa ng manager at marami pang iba. Kaya naman, sa mga paaralan at universidad ay sinasanay ang bawat mag-aaral na matutuhan at magkaroon ng sapat na kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang paggamit ng akademikong Filipino sa pagsasagawa ng akademikong pagsulat. Madalas iniuugnay ang akademikong pagsulat sa salitang akademya. Ang akademya ay tumutukoy sa institusyong pang-edukasyon na maituturing na haligi sa pagkamit ng mataas na kasanayan at karunungan. Ang elementong bumubuo rito ay ang mga mag-aaral, guro, administrador, gusali, kurikulum at iba pa. Higit sa lahat, hindi magaganap ang anumang adhikain ng isang akademya kung wala ang instrumento upang mapakilos ito at maganap ang mga mithiin at misyon nito. Walang iba kundi ang wika. Pag-aaral ng kursong ito, ang akademikong Filipino ang gagamitin sa akademya. Ang akademikong Filipino ay iba sa wikang karaniwan o sa wikang nakasanayan nang gamitin ng marami sa araw-araw na pakikipag-usap o pakikipagtalastasan kung saan hindi gaanong pinahahalagahan ang mga alituntunin o prinsipyo sa paggamit ng Filipino. Sa paggamit ng akademikong Filipino, malinaw sa isip ng gumagamit nito, ito man ay sa paraang pasalita o pasulat. Ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa paggamit ng wikang Filipino upang ito ay maging standard at magamit bilang wika ng intelektualisasyon. Kaya naman sa kasalukuyan, hindi lamang sa mababang paaralan at high school pinagbubuti ang pagtuturo at paggamit ng wika, kundi pati na rin sa kolehiyo at universidad. Nangunguna na rito ang Universidad ng Pilipinas. Bukod sa ang Filipino ay napatunayang mabisang gamitin sa pagkatuto ng mga mag-aaral, nakasaad din sa konstitusyon na ito ay isa sa mga opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Ayon kay Vicencio Jose, isang mahusay na manunulat at historiador, sa kanyang sanaysay mula sa aklat ng Mga Diskurso sa Wika at Lipunan, epektibong magagamit ang Filipino sa loob ng akademya, hindi lamang sa larangan ng pagtuturo sa lahat ng uri ng komunikasyon, kundi maging sa pamamagitan ng kurikulum at buhay sa akademya. Naniniwala siyang kailangan ang masining na hangarin ng bawat isa sa atin na maging tagapaghatid at tagapagtaguyod ng mga kaisipang dumadaloy sa wikang Filipino. Higit na magiging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral kung sa wikang alam niya ito matatamo. Bilang pagtugon sa layuning ito, isinama sa kurikulum sa pag-aaral ng senior high ang akademikong pagsulat, kung saan sa asignaturang ito ay lilinangin, sasanayin at
huhubugin ang kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat gamit ang akademikong Filipino. Ang lahat ng pagsasanay sa pagsulat na naranasan ng mga mag-aaral mula sa elementarya, sekundarya, kolehiyo at maging graduate school ay may tuturing na bahagi ng akademikong pagsulat. Sa inyong pag-aaral ay ikinintal sa inyong isipan ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino at higit sa lahat ang mga tuntunin sa paggamit nito. Kabilang sa mga pagsasanay na ito ang paggawa ng sanaysay, pagsulat ng posisyong papel, case studies, pagsulat ng pamanahong papel, at pananaliksik. Mga katangiang dapat taglayin ng akademikong pagsulat. Mahalagang maunawaan din ang mga katangiang dapat taglayin ng akademikong pagsulat. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una, objektibo. Una sa lahat, ang akademikong pagsulat ay dapat na maging objektibo ang pagkakasulat. Kailangang ang mga datos na isusulat ay batay sa kinalabasan ng ginawang pag-aaral at mananaliksik. Iwasan ang pagiging subjektibo o ang pagbibigay ng personal na opinyon o paniniwala hinggil sa paksang tinatalakay. Iwasan ang paggamit ng mga pahayag na batay sa aking pananaw o ayon sa aming haka-haka o opinyon. Pangalawa, formal. Dahil sa karaniwang ginagamit sa akademikong pagsulat ay ang akademikong Filipino, nangangahulugan lamang ito ng pagiging formal nito. Iwasan ang paggamit ng mga salitang kolokyal o balbal o salitang kalye. Sa halip, gumamit ng mga salitang formal na madaling mauunawaan ng mambabasa. Ang tono o himig ng paglalahad ng mga kaisipan o impormasyon ay dapat na maging formal din. Pangatlo, maliwanag at organisado. Ang paglalahad ng mga kaisipan at datos ay nararapat na maging malinaw at organisado. Ang mga talata ay kinakailangang kakikitaan ng maayos na pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap na binubuo nito. Ang mga talata ay mahalagang magtaglay ng kaisahan. Hindi ito dapat masamahan ng mga kaisipang hindi makatutulong sa pagpapaunlad ng paksa. Maging ang pag-uugnay ng mga parirala o pangungusap ay dapat na pilim-pili nang sa gayon ay hindi ito makagulo sa ibang sangkap na mahalaga sa ikalilinaw ng paksa. Bukod sa katangiang kaisahan at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan, ang punong kaisipan o main topic ay dapat mapalutang o mabagyang diin sa sulatin. Pang-apat, may paninindigan. Mahalagang mapanindigan ng sumusulat ang paksang nais niyang bigyang pansin o pag-aralan. Ibig sabihin, hindi maganda ang magpabago-bago ng paksa. Ang kanyang layunin na maisagawa ito ay mahalagang mapanindigan niya hanggang sa matapos niya ang kanyang isinusulat. Maging matiyaga sa pagsasagawa ng pananaliksit at pagsisiyasat ng mga datos para matapos ang pagsulat sa napiling paksa. Panglima, may pananagutan. Ang mga ginamit na mga sanggunian ng mga nakalap na datos o impormasyon ay dapat nabigyan ng nararapat na pagkilala. Mahalagang maging mapanagutan ang manunulat sa awtoridad ng mga ginamit na sanggunian. Bukod sa ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga taong nakatulong sa iyo bilang bahagi ng etika ng akademikong pagsulat upang mabuo ang iyong sulatin. Ito rin ay makatutulong upang higit na mapagtibay ang kahusayan at katumpakan ng iyong ginawa. Upang mabigyan ka ng pangkalatang ideya hinggil sa kursong ito, narito ang iba't ibang uri ng akademikong sulatin na isa-isang tatalakayin sa kabuuan ng iyong pag-aaral. Hindi mo lamang matututuhan ang mga ito,
kundi magkakaroon ka rin ng sapat na kaalaman at kasanayan kung paano gawin o isulat ang mga ito. Abstract, synthesis o buod, bio-note, panukalang proyekto, talumpati, agenda, katitikan ng pulong, posisyong papel, reflektibong sanaysay, pictorial essay, at lakbay sanaysay. Sanggunian.